The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowd, "They will seize and persecute you. They will hand you over to the synagogues and to the prisons, and they will have you led before kings and governors because of my name. It will be lead you giving your giving testimony. Remember, you are not to prepare your defense beforehand. For I myself shall give you a wisdom in speaking, that all your adversaries will be powerless to resist or to refute. You will even be handed over by parents, brothers, relatives, and friends, and they will put some of you to death. You will be hated by all because of my name, but not a hair on your head will be destroyed. By your perseverance, you will secure your lives." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Isa po sa mga nausong pakana ng Facebook, yung gimmick sa Facebook, ay yung kapag halimbawa may dumating na bagyo o lumindol, yung kumbaga para malaman ng mga kamag-anak mo sa kabilang bahagi ng daigdig kung ikaw ay ligtas, ilalagay mo doon, "Mark safe." Diba? Mark safe. After nung lindol, after nung bagyo, ilalagay mo doon, "Mark safe." Para yung mga online friends mo, yung mga kaibigan mo na nasa kabilang panig ng daigdig, malaman nila na safe ka. Alam niyo ngayon, yung mga mark safe ngayon, yung mga may birthday, hindi halata. Lahat naka-red eh. Halos lahat, hindi man lahat. Uy, safe ako. Makapagpula nga. Ay, mga may birthday dyan na ayaw ipaalam sa iba na birthday nila ngayon. Mark safe kami ngayong Red Wednesday. Kasi pag ordinaryong araw at nagsuot ka ng pula, lolokohin ka eh. Ipe-persecute ka na. Birthday mo ngayon ano? Birthday mo ngayon. Mark safe ka ngayon. Pero hindi po yun ang dahilan kung bakit tayo nagre-red ngayon. Hindi upang magtago kung birthday mo man, hindi malaman ng iba. Ngayon pong araw na ito ay, ang pagsusuot po natin ng pula ay pakikiisa. No? Hindi po pagtatago dahil birthday mo. Maaaring meron ding nakapula ngayon na birthday niya ngayon. Happy birthday to you, kung sino ka man. Tatahitahimik lang yan, ngingiti-ngiti man lang yan, pero alam mo, hindi natin alam, birthday pala. Yeah, happy birthday to you. Pero hindi po yun ang dahilan ba't tayo nakapula ngayon. Nakapula tayo ngayon kasi sigurado tayong sa kabilang panig ng daigdig. O wag na tayong lumayo. Dito sa Pilipinas, somebody ended his or her life. Kung ikaw takot na takot kang malaman na birthday mo ngayon, kaya ka nagpula, para hindi mahalata. Well, I would like to inform you that as of the moment, somebody died for Christ. That is the reason why we wear red. In solidarity for all our brothers and sisters, hindi lamang Katoliko, kundi lahat ng mga kapwa nating tao na pinapersecute in words, in deeds, sa buong mundo. Dahil sa pagiging Kristiyano. At ito yung isang magandang lugar upang paalalahanan tayo sa sinasabi ng Diyos sa ating mga pagbasa ngayon. Today, in our readings, ang mga salita ng Diyos ay medyo mainit tulad ng apoy. Medyo maanghang, medyo mainit, medyo matalim. Sa ating unang pagbasa, si Propeta Daniel, binalaan niya yung hari na nagtaas ng isang vessel, isang chalice na galing sa nakaw. Hindi lang lasing sa alak, kundi lasing sa pride.
at pagmamayabang. At anong sinabi ng propeta? Ang mensahe ng Diyos sa iyong panaginip, magwawakas lahat ng yabang mo. Sapagkat ang kadakilaan dito sa mundo ay hindi dapat sa iyo. Glory belongs to God alone. Kaya nga paalala sa atin to Tayo ng mga pinagkakalooban ng kung ano-anong mga bagay, hindi mo yan dapat itinataas upang itaas ang sarili mo, upang magmayabang. Binigay sa iyo ng Diyos yan upang gamitin at upang dakilain ang pangalan niya. Hindi ipagmalaki o ibalandra dyan ang pangalan mo. Glory and praise belongs to God alone. At sa ating pangalawang narinig sa ating ebanghelyo, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Yes, sa ating pagsusumikap na gumawa ng mabuti, manindigan sa tama, sa ating pagsasakripisyo, sa ating mga tinitiis na mga pagsubok upang pangalanan, upang bigyang dangal ang Panginoon. Haharap at haharap tayo sa mga pagsubok. We will be persecuted on-site, online, and within, in words and in deeds. Hindi ba ganyan naman talaga ngayon? Magsabi ka na, naniniwala ako sa due process. Anong i-reply sa iyo ng mga kapwa Pilipino nating hindi nag-iisip? Adik ka siguro, ano? Laging ganun We will be persecuted. Pag ngayon, maniwala ka lang sa tama, maniwala ka lang sa proseso, maniwala ka sa katarungan, you will be persecuted by so many people online na hindi nag-iisip. At ang masama nito, kapwa pa nating Pilipino. Kaya nga hindi na natin kailangang pumunta sa ibang bansa, tingnan yung mga Kristiyanong pinapersecute dyan, kasi dito mismo sa Pilipinas, dito mismo sa ating bayan, dito mismo sa ating pamamahay, may mga Katoliko, Kristiyano na pinapersecute dahil sa paninindigan sa kung ano ang tama, kung ano ang sinabi ni Kristo. Pero ang paalala sa atin ng Panginoon, yes, you will be persecuted in so many ways, but persecution is not the end. Because it is in this time of persecution where faith shines the brightest. Dito malalaman kung sino ang sino nga. Dito malalaman kung sino talaga ang Kristiyano at sino yung mga Kristiyanong hanggang pangalan lang. Sino yung mga Kristiyanong hanggang ang rosaryo ay sinasabit lang sa leeg. At sino yung tunay na nagdarasal. Kung sino yung tunay na nagsisimba at kung sino yung tunay na nakikipag-isa sa Panginoon. Today's Wednesday is painted in red. Red with the blood of martyrs, red with the tears of persecuted Christians. It could be one of your family members. It could be your neighbor. It could be you. It could be the person sitting beside you. Red with the fire of faith that cannot be extinguished. Kaya po tayo nagsusuot ng pula upang ipakita sa lahat na ang pananampalatayang ito, kahit na tayo'y pahirapan, kahit na maraming pagsubok, hindi ba't diyan mas tumitingkad ang pula? Ang ating pagsusuot po ng pula ngayon ay ang pagpapakita that our faith cannot be silenced, our love for one another cannot be chained, and our hope cannot be killed. So my dear brothers and sisters, in the best way that we can, this afternoon, we help our brothers and sisters who are being persecuted because of being a Christian. In today's Mass, we pray for them. We whisper their names before the throne of heaven. By wearing red and by gathering in this occasion all throughout the Philippines, we help them by solidarity. Pakikiisa po sa kanila. And as we wear red, ini-expect tayo ng Panginoon that we will speak
in front of injustice, that we will welcome those people who are knocking at our door, especially in the door of our hearts. And we support the mission. Ang tanong dito, paano kung tayo yung nagpe-persecute? Paano kung hindi tayo aware sa mga ginagawa natin? Yung mga sinasabi pala natin na namumutawi sa ating mga dila, yung ating palang pananahimik at pagsasawalang bahala, yung pagkikibit-balikat na parang wala tayong nakikita. Paano pala kung yung pagbubulag-bulagan natin at yung pagtatanga-tangahan natin, yung paulit-ulit na cycle ng buhay ng Pilipino, na paulit-ulit na bumoboto ng ganito, ng ganyan, paulit-ulit na pinapatronize yung ganito o ganyan, patulit-ulit na nakakalimot. Paano kung paulit-ulit natin ginagawa iyon? Then we are the persecutors. Tayo na mismo ang nagpapahirap sa kapwa nating Pilipino. Dahil tayo mismo hindi iminumulat ang mata. Tayo mismo walang kibo. Tayo mismo masakit magsalita sa kapwa Pilipino na tama naman ang sinasabi. Tayo mismo bayaran. We don't need to kill a person para matawag na persecutor. Minsan yung pananahimik mo lang sa harapan ng injustice, you are already cooperating to the persecutors. My dear brothers and sisters, don't just wear red. Live red. Magsuot ka lang ng pula? Yes. Pero ang tanong, isinasabuhay mo ba ang ibig sabihin ng pula? Isinasabuhay mo ba ang ibig sabihin ng pula? Pula ng ibig sabihin ay buhay? Handa ka ba magbigay buhay o pumapanig ka dun sa mga mamamatay ng buhay? Handa ka ba magsuot ng pula na sumisimbolo ng katapangan? May lakas ka pa ba ng loob na magpatawad? May lakas loob ka pa bang maging tulay? May lakas ng loob ka pa bang tumulong? May lakas ka pa ba ng loob na magsalita na ang mali ay mali at ang tama ay tama? Don't just wear red. Live the meaning of red. Because red is not just a color. It is a cry. It is all about witnessing. It is a call. Don't just wear red. Live red. Amen.